Pagkatapos ng tatlong impresibong panalo sa labas ng bansa ng tinaguriang silent assassin ng Philippine boxing na si Miel Fajardo, 3 taon lamang ang nakalipas ay dumayo naman ito sa siyudad ng Dubai upang dooy sagupain ang nooy undefeated at kababayan ng isa sa mga boxing legend na si Marcos Maidana na walang iba kundi ang tinaguriang El Avion o sa Tagalog ay eroplano ng Argentina na si Agustin Mauro Gauto. Sa magaganap nilang laban ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng rising star ng Argentina at ayon pa nga mismo sa kampo ni Gauto ay nakatuon daw ang kanilang focus sa isang future major world title bout at hindi sa magaganap nilang laban kontra kay Miel Fajardo. Sa madaling salita mga brad ay minamahina, winawalang kwentang kalaban at tila pataba lamang daw sa kartada ang tingin ng mga ito sa ating Pinoy na pambato. Ngunit hindi rin naman natin masisisi ang Argentinian fighter na ito kung bakit ganyan na lamang siya kayabang. Dahil ang totoo niyan mga brad ay may ipagyayabang din naman talaga ito pagdating sa laban. Sa katunayan nga po, sa kanyang 17 panalo ay 5 lamang ang maswerteng nakaabot sa desisyon at ang 4 pa nga sa kanyang huling tinalo ay tinapos niya sa loob lamang ng 2 round. At ganyan nga po kalupit ang boksingerong ito. Kaya naman sa kanyang edad pa lamang na 21 ay hindi nakataka-taka na maging isa itong world title holder. Kabilang nga po sa kanyang mga nahawakang titulo ay ang South American Light Flyweight title, WBO Light Flyweight title, IBF Youth Flyweight title at ang WBO International Light Flyweight title. Idineklara ng WBO bilang top 3 na pinakamagaling na flyweight fighter sa buong mundo, pang-7 sa WBA at pang-4 naman sa IBF. Kaya naman sa mga naging panalo at achievements ng Argentinian fighter na ito ay tila ba sumobra ang taas ng kumpiyansa at tingin nito sa kanyang sarili. Kaya naman ganoon na lamang niya maliitin ang ating kababayang Pinoy. Subalit ang hindi nga po alam ng kampo ni El Avion ay malagimang sasapitin ng kanilang boxer sa kamay ng tiga Agusan del Sur. Sapagkat ang kanyang Pinoy na makakaharap ay ang magbibigay bangungot at wawasak sa kanyang maningning na mga pangarap. Ang kanilang laban ay ginanap sa Duty Free Tennis Stadium sa ginintuang syudad ng Dubai noong March 26, 2022. Heavy underdog po ang kababayan natin dito mga brad. Bukod po kasi sa tindi ng kartada ng undefeated na si Gauto na may 17-0 kumpara kay Fajardo na may 7 panalo, 1 talo at 2 tabla lamang ay para po sa mga hindi nakakaalam. Bago ang kanilang laban ay pilay po ang kanang kamay dito ni Miel Fajardo. Sa madaling salita mga brad ay lalaban siya dito na tanging kaliwang kamay lamang ang kanyang sandata. Tanga-tanga nung sa ano? Sabi nga nila, Sa Dubai ba yun? yun na, kaliwa lang yun, kaliwa. Hindi nila alam. Pilay si Mel nun eh. Hindi nila alam na pilay si Mil. Ginawa ko lang si Mil doon, palakasin yung kaliwa. Yun ang tinitraining namin. Hindi man kami pwede matras kasi First box. kung matras kami, wala kaming pera. Diba? Bukod po dyan ay halos lahat ng mga manonood sa venue ng kanilang laban ay mga Argentinian na tiga-suporta ni Gauto. Ganun pa man, bagamat dihadong-dihado sa laban, ay nananatiling kalmado at tahimik si Miel Fajardo habang papasok sa ibabaw ng parisukat na lona. Pero habang ipinapakilala ng ring announcer ang ating kababayan, imbes na palakpakan ito bilang pagrespeto, ay kinutya, pinagtawanan at binupa ito ng mga bastos na supporter ni El Avion. Ladies and gentlemen, fighting out of Agusan del Sur, Philippines, it's Miel Fajardo! Samantala sa kabilang corner, paglabas pa lang nitong Argentinian, ay lintik na ang hiyawan at palakpakan ng kanyang mga taga-suporta na miyamo Class A na halimaw sa palabas noon na Ghost Fighter. Kaya naman itong si Gauto ay animoy na karobas at miyamoy ganadong-ganado sa magaganap nilang laban. Sa unang round ay puro power punch agad ang palitan ng dalawang fighter. Unang nakatama ang tiga-Argentina, subalit tila baliwala naman ito sa Pinoy.
the second attack. He might feel he's hurting with one of those body shots because he's really getting on him here, Fajardo. To go down to the body again there. That's comes to the head when you're playing these hands to open his punches together well. Jabbing there from Galton, he's been a bit busy. Space down, he throws that jab, doesn't he? Steps into it. Instincts. Fajardo just stays kind of on the ball. He takes his feet out well. Do you think he got through solidly with one of those body shots? Yes, and particularly the second one for me. He's just gone into a shell a bit, hasn't he? Outside. Huge thing, but something registered there, definitely. It's a final minute. Sharp hard there, left uppercut, left hook. A nod of the head there from Galto. They both land at the same time. He's having a good opening round here. Filipino fighter. He's already. At bago matapos ang round 1, ay tumama ang isang solid na left hook dito sa mukha ng tiga-Argentina, dahilan para mapahiga ito sa lona at mabilangan ng referee. Tumayo pa naman ito at sinubukang magpatuloy sa laban. Subalit sa tagpong ito ay makikitang gigil na ang Pinoy para tapusin ang laban. Maswerte na nga lang itong si Gauto at nasave by the bell pa. Pagdating naman ng round 2 ay makikitang groggy pa rin ang Argentinian fighter dahil sa tinamon niyang pinsala noong round 1 na sinamantala naman ng ating kababayan at hindi na binigyan pa ng pagkakataon upang makabawi sa laban. He just needs to stay low for hard and then come in with that left hook. Fight back over Gauto, left hook. So hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees, more in exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time. Sa huli ay tinigil na nga po ng referee ang laban at nanalo si Niel Fajardo via technical knockout. Kung usapang prospect ang pag-uusapan mga brad, isa na ata ang bata ni Miguel Cotto na si Carlos Purin Caraballo sa may pinakamataas ang tsansa na maging isang next boxing superstar sa hinaharap. Dahil sa undefeated record pa lang nito na 14 wins with 14 knockouts na may nakakapangilabot na 100% knockout ratio, ay masasabi nating malaki talaga ang potensyal ng fighter na ito na maging isang world champion at sumunod sa yapak ng kanyang mga kababayang legendary Puerto Rican boxer gaya nila Felix Trinidad, Wilfredo Gomez, Hector Camacho, Miguel Cotto, at marami pang iba. Napaka-promising ng fighter na ito mga brad, kaya mataas ang expectations sa kanya ng mga kababayan nitong Puerto Rican, lalo na ng promoter nitong si Miguel Cotto. Kaya naman bagamat hindi pa nagiging isang ganap na world champion itong si Caraballo,
ay napakadami na agad sanang magagandang plano sa karir nito. Isa na nga dito ay ang planong pagsagupa sa Unified IBF WBA Bantamweight Champion na si Naoya Inoue. At sa ating kababayang WBO Bantamweight Champion na si Cuadro Alas Janriel Casimero. Ayon pa nga mismo kay Caraballo, ay dahil daw sa malawak na experience niya sa kanyang amateur career, ay handang-handa na siya para sa mga malalaking laban. Ayaw niya daw ng mahihinang kalaban at gusto niya ay malalakas. Ito ang mismong sinabi niya mga brad. I feel ready to challenge the best in the world. My amateur experience has given me tremendous advantage. It has prepared me well for this professional level. I don't want any easy fight. I want Inoue or Casimero. They're the best in the division. And that's what I'm here to do. And that's to become a world champion and bring the title back home to Puerto Rico. At dahil nga po malakas itong si Caraballo sa kanyang mga promoter, ay agad namang napagbigyan ng kanyang hiling na mapalaban para sa isang world championship. October 10, 2021 ay itinapat ito sa pambato ng Zamboanga del Norte na tinaguri ang one punch ng Philippine boxing na si Jonas Sultan para paglabanan ang bakanting WBO Interim Bantamweight title. Sa sagupaang ito mga brad ay sobrang underdog ng ating kababayan. Sa betting odds nga ng dalawang fighter, pag tumaya ka kay Jonas ng $100 o sa pera natin ay nasa 5,000 pesos, ay pwede kang manalo ng $425 o katumbas ng 21,000 pesos. Samantalang pag tumaya ka naman kay Caraballo ng $600 na nasa 30,000 pesos sa pera natin, ay pwede ka lang manalo ng $100. At ayon pa sa isang kilalang betting site, ay 19.42% lang daw ang chance na manalo ni Sultan sa laban. Samantalang si Caraballo naman ay may 83.68%. Kaya naman kung iisipin nyo mga brad, parang sinabi na din nila na tsamba lang ang pag-asa ng Pinoy na manalo sa laban. As in wala pong naniniwala noon na mananalo itong si Jonas sa laban kundi tayong mga Pinoy boxing fans lamang na sumusuporta sa kanya. At sa katunayan mga brad, alam nyo ba na hindi pa man nag-uumpisa ang laban nila ay pinapirma na agad ni Uncle Bob Arum itong si Caraballo ng multi-year contract sa Top Rank o mahigit sa 1 taong kontrata na para bang ang dating ni Bob Arum sure win na ang tiga Puerto Rico. Kaya kahit pumirma pa ito ng kontrata bago ang laban, wala silang magiging problema. Hindi naman natin sila masisisi mga brad, sapagkat kung ikukumpara mo kasi ang kartada ng dalawang fighter na ito, di hamak na yamado naman talaga ang tiga Puerto Rico. Pero kahit ganun, may lamang din naman itong si Sultan kay Caraballo. At ito nga po ay ang mga bigating nakalaban nito noon. Kung ating matatandaan, taong 2017 ay nagawa nitong talunin si Cuadro Alas via unanimous decision. At 2018 naman ay napalaban naman ito para sa isang world title fight kontra sa kapwa Pinoy IBF Super Flyweight Champion na si Jerry Winyan Cajas, kung saan natalo ito via unanimous decision. At ang matindi pa dyan mga brad, bukod sa kanyang malawak na experience, malaki na din ang in-improve ng skills at power nitong si Sultan, lalo na maging conditioning coach niya si Memo Heredia. But trust me, it's better to be tired now than to be tired in the top of the ring. Always think about that. Push yourself, guys. Philippines. Kaya naman walang kamalay-malay ang Puerto Rican knockout artist na si Caraballo na ang makakasagupa niya pala ay ang magbibigay ng bangungot sa kanya. Sa mga hindi po kasi nakakalam, kaya sobrang lakas nitong si Jonas Sultan, siya po ang kaisa-isang Pinoy na naging miyembro ng Justice League. Biro lang. Pagdating na mismong laban, unang round pa lang ay naging agresibo na agad si Sultan. Samantalang si Caraballo naman ay tila nag-aabang ng pagkakataon upang makakounter. Sa round 2, unang bumagsak si Caraballo matapos itong tamaan ng isang short right hook. Sa round 3,
ay muli na naman bumagsak itong tiga Puerto Rico matapos naman siyang tamaan ng isang left hook. Sa round 4 ay bahagyang nakabawi si Caraballo matapos makapagkonekta ng ilang solidong patama kay Sultan. Sa round 6, sa ikatlong pagkakataon ay bumagsak na naman itong si Caraballo matapos tamaan ng isang right straight. Subalit sa pagkakataong ito ay makikitang nasaktan talaga ito. Sa round 8 ay mapapansing medyo bahagyang bumagal na si Jonas na agad namang sinamantala ng tiga Puerto Rico upang makapagkonekta ng ilang malilinis na patama. Sa round 9, bagamat kitang nakakabawi at lamang na itong si Caraballo, ay muli na namang ginulat ni Sultan ang mga manonood. Napabagsakan niya si Caraballo sa pamamagitan ng isang left hook. Matapos ang 10 round ay nakuha ng Pinoy ang panalo sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Anong masasabi nyo sa performance ni Jonas dito mga brad? Tumagal kaya si Paul Butler sa magiging laban nila? Paki-comment nyo naman sa baba.
Kung nagustuhan mo ang bidyong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.